So guys, dumako naman tayo dito since tapos na tayo sa SSL VPN Remote Access, na-demo na natin siya. Dito naman tayo dumako sa configuring NAT. And kung tatandaan nyo pa is nagsimula tayo dito dito tayo nagsimula sa Basic FortiGate Lab 1. And then yung last part dito is gumawa tayo ng firewall policy. Yung firewall policy na yun is yun yung NAT. Ito yung kung paano i-configure siya yung NAT. Yun, sinama na natin doon yung configuration ng NAT. So, paano nga ba natin siya i-configure? So, ulitin lang ulit natin yung ating Fortinet 1, pero may testing na tayo. So, paano nga ba natin gagawin yan? So, punta muna tayo dito. Since ito na yung ginawa natin nung una, kung natatandaan nyo pa, is yan. Meron na siyang, meron na siyang data. Ayan. Yan na lang natin. Edit lang natin siya. Ibig sabihin, itong kasing firewall na to, wait lang. Ito kasing firewall na to is it's about yung inaalaw natin yung specific subnet nito na kumonek sa internet natin. So, ito yung yan. Kaya nga nakalagay dyan, LAN to 1 port yan. So, edit natin para matigits natin. So, ito yung LAN internet natin. Kaya siya pinangalanan natin LAN internet kasi nga, para ma-allow natin yung LAN internet, yung local area network natin na maka-access sa internet over the internet. Pero ang intermediary is yung Fortinet. So, ano pa rin siya? Para siyang tawag dito, yung Fortinet yung daan ng LAN para makakonect sa internet. So, paano nga ba natin sinet up yan? So, dito lang tayo. Yan. Ang una mo natin ginawa ay pinalitan natin siya ng IP address. Nilagay natin ng IP address yung LAN natin. Ayan. So, ang IP address ng ating LAN is, wait lang guys. Wait lang guys, yan. So, ang IP address ng ating LAN, kung natatandaan nyo pa, is yung ito, 10.10.10.1. So, kung pupunta tayo dito, ayan. Tapos yung sample server natin. Punta tayo dito sa CMD. Nilagyan natin siya ng static connection para para may apply sa kanya yung subnet nung ginawa nating IP address. 10.10. Ay, teka lang. IP config, ayan. Ayan, so makikita natin, nilagyan natin siya dito ng ating static address, which is kabilang siya dito sa gateway ng 10.10.10.1. So, ganyan lang yung ginawa natin. Then, ang pangalawa natin ginawa is, yan, wait lang guys. Ang ginawa natin is, inano natin siya, yung kinonfigure natin yung outgoing interface. Ibig sabihin siya yung palabas. So, i-configure natin siya, which is yun nga, yung one port natin is naka DHCP mode. So, para magets natin tayo, get sys interface, yan. Ayan. Ano lang natin, guys. Medyo ano siya, ayan, translate lang natin. So, gumawa tayo ng dalawang port sa ating configuration ng una. So, itong port na to is naka-mode siya as DHCP, which is then ang kanyang role is 1. So, yung 1 is wide area network, siya yung nagko-connect sa atin sa internet. So, ito namang para kumbaga ito yung ating bridge sa internet. Then, yun namang ating is nilagyan natin ng static, nilagyan natin ng gateway yung ating port 2 para doon naman kumonek yung ating client dito sa ating Windows ay sa ating VMware. So yun, then nilagyan nga natin ng static IP yung ating client ng 10.10.10.1 para makakonect siya dito sa 10.10.10.100 pa yung nilagay natin sa client natin dito na para makakonect siya sa gateway na to. So ganun lang yung process ng pagko-configure ng NAT. Paano ba natin ma-allow so dito nilagay ko muna is uncheck yung NAT. Ayan.
tinurn off ko muna yung NAT. So, ano nga ba pag naka-turn off yung NAT natin? Ano ba mangyayari? So, subukan natin i-access ang internet. Para dito na lang, ping na lang natin google.com.ph. Ayan. Paano nga ba mangyayari pag pag naka-disable yung ating NAT? So, dito pala makikita nyo na agad, wala na siyang internet kasi ang ating NAT is responsible siya sa pag-connect sa atin sa pag sa internet mismo from local area network to internet. Pero pag in-enable naman natin siya, ayan, try natin enable yung NAT natin, edit, ayan, enable natin yung NAT, ayan, okay, use outgoing interface address, so yan, tama yan, ang ginawa natin, ayan, no? Then yung makikita tayo dito is tingnan natin yung logs natin dito. Ayan, nagsisimula na siyang magkaroon ng ayan nga, ayan, magkaroon ng access sa internet. So, yung current speed daw ng ating internet na pinoforward ng ating local area network from the internet is ayan, 1.3 kbps, and then total bytes na na-consume na ng ating local area network is 4.8 GB. Then ano yung last use seconds ago. So ayan, so naka-turn na siya. Then dito naman yung ating usage ng internet per day. Ayan, 4.8 gig noong December 9, which is kahapon lang. Then okay lang natin siya. Okay natin. So since na natin yung NAT, na-turn on na natin yung NAT natin. So ano nga ba mangyayari pag turn on natin yung NAT natin? So, try natin alipin ang Google. Ayun, mapapansin nyo rin, ayan may internet siya. Kasi, para bang yung Fortinet ang magiging gate ng ating local area network na makakonect sa internet. So, pag pinatay natin yung net sa ating network policy, is hindi rin siya makakonect sa internet yung ating local area network. Yan. So, ayan guys, nagpiping na siya. Pero try ulit natin patayin. Kung makakapag-ping pa siya. And disable natin siya. Okay, filter NAT. Ayan. Disable lang natin. Ayan. Apply. Tingnan natin ulit kung may internet na ba ulit. Tingnan mo, mamamatay siya. Hintayin lang natin. Ping ulit natin yung Google. May internet pa. So yan, guys, pansin nyo, hindi na siya magka-internet kasi nga, pinatay na natin yung NAT. Hindi na ngayon makakatawid yung IP address ng local internet natin sa ating internet. So, ganun lang yung guys, yung NAT. Kung paano natin ko-configure, yan. Is nung una pa lang na activity, is kinonfigure na natin siya. So guys, yun lang. Thank you.